Jessica's POV. What do you want to eat? Ikaw. Namula naman kagad ang mukha ni Adam dahil sa naging sagot niya. Kagad niyang hinamig ang kanyang sarili at naiilang ng nitianan ng lalaki. I mean, ikaw ang bahala. Kung ano lang ang meron sa kusina ninyo. Tumikim si Adam at saka napapailing. Hinilot ang kanyang sentido. Umiwas din doon ang tingin sa kanya na kinakabahala niya. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong niya. He sighed. I can see your undies. Nahihiyang sambit nito at saka tumalikod. Kagad niya naman inayos ang t-shirt na suot niya na nakalilis na pala. Kaya rin pala giniginaw na ang perlas niya. Tumaas na palang laylay ng t-shirt niya. Wait for me here. Tumango lamang siya bilang sagot. Umalis na rin to kagad at iniwan ng mag-isa sa kwarto nito. Tinupi niya naman ang blanket na hindi naman yata nila nagamit at inayos na rin ang unan. Pagkatapos niya rin nagtungo na siya sa banyo at naghilamos. Nakakaya naman kasi kay Adam na mukha pa ring artistahin kahit bagong gising. Samantalang siya'y mukhang gusgusin at kinulang sa aruga. Ginamit niya rin ulit ang toothbrush ng lalaki para magsipilyo. Nang sa tingin niya mukha na siyang pangbato sa binibining Pilipinas, muli niyang sinuot ang pajama niya at saka lumabas ng banyo. Nadatnan niya naman si Adam na halos kasusuot lang ng puting t-shirt at napansin niya lumingon ito sa kanya. Umupo siya ng kama at kinuhang cellphone niya. Konting push na lang. Dedo na rin ang cellphone niya. Hindi niya pa nababasa ang text ng mama niya at wala rin siyang balak na basahin yon. Masama pa rin ang loob niya. Sumimamangot siya pero sa kaiisip hindi niya napansin. Nasa harap niya na pala ang lalaki. Inawakan ito ang mukha niya at bahagyang inangat upang mapatingin siya rito. Halika na, kumain na tayo. Nakangiting sambit nito. Buti nilang talaga sa bawat pagdadrama niya nariyan si Adam upang pawiin ang kaartehan niya. Wala bang parents mo? Yung kapatid mong kulang sa bakuna. Sunod-sunod niya namang tanong dito. Hindi pa siya handa na ma-meet ang parents ni Adam. Baka kasi may sa Andres Bonifacio ang daddy nito. Si Tandang Sora naman ang mama nito. Kapag nagkataon magiging isa na lang siyang magandang kasaysayan pag hindi siya nagustuhan ng mga ito. Baka pagalitan ako ng mga magulang mo. Tsaka baka isipin nila pinipikot mo ko. Napangiti si Adam sa kapestihan niya bago to lumapit sa kanya. Wala na si mama. Maaga raw umalis, sabi ni Manang. Si Alexander naman, well, he is inside his room. Inawakan ni Adam ang kamay niya, tsaka siya hinila paalis ng silid nito. Nailang man wala rin siyang ibang magagawa pa, kundi magpahila dito. Isa pa, nag-aalboroto rin talaga ang mga kobra sa tiyan niya. Pagkarating nila sa kusina, pinaghila siya ni Adam ng upuan. Ito na rin ang naglagay ng plato sa harap niya at saka nagsari ng juice sa baso. Kumuha rin to ng plato para sa sarili at saka hinilang upuan sa tabi niya at doon umupo. Kumain ka na. Anito sa mababang tono. You should eat a lot. Pumayat ka kasi. Wala ako mayakap at makapa. Hoy, grabe ka sa akin ha. Pinandilatan niya to ng mata bago niya binaba ang cellphone sa mesa. Hindi ako payat. Sobrang sexy lang ako. Tsaka may hinahanap naman ako para kahit papano, no? Akmang sasagot pa si Adam nang bigla. Umilaw ang cellphone niya. Nang tignan niya yon ay ang pagmumukha ni Francis ang naroon sa screen at nagre-request ng video call. Elementary pa lang magkakilala na kami pero nung high school lang kami naging close. I see. Tinitigan siya ni Adam sa mga mata at muling tumingin sa cellphone niya. Kailan kuhang picture na yan? Tukoy ito sa profile picture ni Francis na makakita sa screen ng cellphone niya. Nakaakbay ito sa kanya habang kurot-kurot ang magkabila niyang pisngi. Nakapikit naman siya ron na tila hinihintay matagka ni Francis dahil gano'n naman ang lalaking yun sa kanya. Nang dumalaw siya niyan sa Club V, ang isa pa naming kaibigan na si X, kinakabahang sagot niya. Sobrang seryoso kasi ng boses ni Adam at para bang anong mga oras, tatapusin siya nito. Pansin niya rin ang bahagyang pagdilim ng mga mata nito. Kumain ka na. Maya-maya isambit ito at di na pinansin pa ang cellphone niya na panay ang ilaw at tunog. Baka importante o kaya naman emergency ang gustong itawag ni Francis? Pwede ko bang sagutin? Nag-aalang ang tanong niya rito. Matagal tinignan ni Adam ang cellphone niya. Mukha nagdadalawang isip kung papayag ba ito na sagutin niya o hindi. Sa huli, napabuntong hininga na lang to at saka tumango. Hoy Jess, nasan ka na? Kaagad bungad sa kanya ni Francis nang sagutin niya ang kanyang request na video call. Tumawag sa akin si Tita Judy kagabi. Lumayas ka raw? San ka ba nagpunta? Nag-aalala lang mama mo at saka 11:00 pasado na nung hinatid kita sa inyo eh. Tapos nakoma pa talagang lumayas? Umuwi na kita bago ka pa i-report sa munisipyo.
Nanlalaki ang mata niya sa pinagsasabi ni Francis. Hindi dahil sa pag-aalala ng mga ito, at hindi rin dahil sinisinghalan siya nito, kundi dahil sinabi nitong oras na ihatid siya nito ng bahay nila. Nang tignan niya si Adam, madilim ang mukha nito, habang mariing nakatitig sa kanya. Sigurado siyang narinig nito ang ama, sinabi ni Francis, at malamang iniisip nito ngayon na nagsisinungaling siya dito. Uuwi naman talaga ako mamaya nagpapalamig lamang ako. Tsaka hayaan mo na lang muna si mama, ako nang bahala sa kanya. Nasaan ka ba? Sunduin kita para siguradong uuwi ka. Agap nito. Nagpakawala siya na marahas na buntong hininga, tsaka nakipagsabay ng tingin kay Adam bago sumagot sa kaibigan. Nandito lang ako kila Adam. Dito ako natulog kagabi. Safe naman ako rito at saka, anak ng Jessica, lalaki pa rin yung sinamahan mo. Muli nitong putol sa kanya habang nagtatagis ang ngipin na sinisinghalan siya. Boyfriend mo yan o asawa? Lalaki pa rin yan. Hindi pa nga alam ng mama mo na nagpakasal ka dyan tapos ngayon, nandyan ka na sa poder niya? Send mong address, susunduin kita. Hindi yan na nagawa pang sumagot kay Francis nang biglang agawin ni Adam ang cellphone niya. Madilim pa rin ang mukha nito at tila nagtitimpi lang. Hindi mo na siya kailangan sunduin. Ako na maghahatid sa kanya mamaya. Pre, wala akong issue sa'yo pero pag pinahamak mo si Jessica, hindi ako mangangako, hindi kita mababangasan. You don't have to scare me. Akin na nga yan. Walang pakialam na hinablot niya ang cellphone niya kay Adam. Tumigil kayong dalawa at pag-untugin ko pa kayo. Singhal niya sa dalawa. Pinutol niya na rin kaagad ang video call at saka muling bumaling kay Adam. Hindi mo naman kailangan patulan niyang kalbong yon. Anong oras ka umuwi ng birthday niya? Putol nito sa kanya. Hindi na madilim ang mukha nito pero mariin ang pagkakatanong sa kanya. Nagyuko siya ng mukha at saka nakagat ang ibabang labi niya. Wala siyang lusot dito. May usapan sila at nangako siyang uuwi bago mag-alas 10 ng gabing iyon. Sorry, you don't have to lie, maiintindihan ko naman. Sagot nito at saka tumayo na. Ubusin mo yung pagkain mo bago kita ihatid sa inyo. Giit pa nito at saka siya iniwang mag-isa sa kusina. Mara siyang napabuntong hininga at saka yung ligpit ang mga pinagkainan nila ni Adam. Nawalan na rin siya ng gana kaya hindi niya naubos ang pagkain niya. Nang pumunta siya sa kwarto ni Adam ay naabutan niya ito na may kausap sa cellphone. Pero na makita siya nito, pinutol niya rin kagad ang tawag, tsaka niyaya na siyang umuwi. Adam! Tawag niya rito pero hindi naman siya pinansin. Nauna tong maglakad habang nakasunod lamang sa kanya. Adam, galit ka ba? Hindi kita madadalaw bukas. May importante akong aasikasuhin. Bale walang sagot nito. Hindi man lang siya tinignan at di rin sinagot ang tanong niya. Pagkasakay nila sa kotse nito, ay pinaandar na rin ito kaagad. Wala silang imikan at naghahari ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Kahit nang hanggang makarating sila sa bahay nila, hindi pa rin siya nito kinausap. Adam, sorry na. Halos pabulong niyang sabi pero wala pa rin talaga. Hindi pa rin siya pinansin ng lalaki. Tinanggal niyang seatbelt at kagad bumaba na sa sasakyan. Matagal niya pa tong tinitigan pero hindi man lang siya tinapunan ng tingin hanggang muli na tong umalis. Napasandal siya sa hamba ng gate nila at marang humawak sa tapat ng puso niya. Naninikip yon dahil sa pinipigil niyang luha. Kasalanan mo naman kasi talaga Napakasinungaling mo. Singhal niya sa kanyang sarili at saka yumuko. Minsan niya nang naramdaman ng ganong pakiramdam. Yung tipong nagmamakaawa para lang pansinin. Ilang beses na ba niyang ginawain sa papa niya? Sa pag-aakala na baka kapag naging mabuti siyang anak, mapapansin siya nito. Mamahalin katulad ng pagmamahal nito sa ate Rose niya. Sumilay ang pinong ngiti sa kanyang labi na nag-uunhang pumatak ang luha niya. Hindi siya dapat umiiyak pero hindi niya rin mapigilan. Ganon siguro talaga ang pakiramdam kapag pati ang taong akala mo'y laging nasa tabi mo, binabaliwala ang presensya mo. Akmang pupunasan niya ang kanyang pisngi at mga mata nang tumambad sa kanya isang pares ng sapatos. Kaagad siyang nagtaas ng mukha at doon nasalon niya ang malamlam na mga mata ni Adam. Kinabig siya nito at niyakap na mahigpit na mas lalo nagpaiyak sa kanya. Akala niya iniwan na siya nito kanina, pero ngayon narito to't mahigpit na yakap-yakap siya. Tahan na! Naramdaman niyang hinagkan siya nito sa noo, tsaka maling niyakap na mahigpit. Sorry na, bati na tayo. Nakakainis ka. Hindi niya maiwasang sigaw kay Adam na mas lalo namang humigpit ng pagkakayakap sa kanya. Inaaway mo ko kahit di naman kita inaano. Bigla mo na ako hindi pinapansin na para bang laki-laki ng
Hinagkan siya nito sa labi para lang tumahimik siya. Sorry na nga. Lutang pa rin siya. Kailangan ba talagang may panghagkan para lang tumahimik? Are you still mad? Do you want me to kiss you again? Nanonodyong tanong sa kanya ni Adam. Akala mo madadaan mo ako sa paghagkan-hagkan mo? Tinaasan niya to ng kilay. Pwes, oo. Malakas na natawa si Adam dahil sa sinabi niya. Muli rin siya nitong kinabig at ginawa na magang hagkan sa noo. Halika na. Pumasok ka na sa bahay niyo at mukhang nag-aalala na ang mama mo sa'yo. Nauna na siyang tumuloy pagkabukas ni Adam sa gate. Tahimik na nakasunod ng to sa kanya habang siya na may napapaisip pa rin. Kung bakit ito bumalik at kung bakit siya nito binalikan. Ano man ang rason, malalim man yon o mababaw, masaya pa rin siya. Kasi pinatunayan lang ni Adam na kaya siya nitong intindihin sa kabila ng pinakamaling nagawa niya. Ma, nandito na po ako. Sigaw niya pagkabungad pa lamang niya sa kanilang pinto. Hindi na siya nag-abala pa na tanggalin ang suot niyang tsinelas at tumiretso na sa loob. Habang si Adam naman tulad ng dati, maayos na nilagay nitong tinanggal nitong sapatos sa gilid bago pumasok. Gawan mo ng paraan, Joseph. Dinig niyang sigaw ng mama niya mula sa kusina. Napahinto siya malapit sa sala kung saan naroon ulit ang Tito Roger niya na nakaupo tila may malalim na iniisip. Ni hindi nga yata nito napansin ang pagdating nila. Pero nang tumikim si Adam at umupo sa katapat nitong sofa, tsaka pa lang ito bumaling sa kanya at ngumiti. Kausap ng mama mo ang papa mo. Paglalahat nito. Mabuti naman umuwi ka na. Nag-aalala ang mama mo sa'yo. Halos hindi nga siya makatulog kagabi kakaisip kung saan ka pumunta. Nagyuko siya ng mukha pero na magsingkid sa isip niyang sinabi sa kanya, muli siyang napatingin sa kanyang Tito Roger. Dito ka po ba natulog kagabi? Namula kagad ang mukha nito at nahihiyang nag-iwas ang tingin sa kanya. Okay lang po yan, Tito Roger. Mas bet kita kaysa kay Papa. Tinanguan niya pa ito at ginitian. Akmang lalakad na siya papunta na silid niya nang biglang bumungad ang mama niya. Jessica, anak, mabuti naman umuwi ka na. Kagad sa nitong niyakap at tinagkan sa noo. Pagpasensyan mo ng mama, marami na akong iniisip na nakarang araw. Okay lang ma, sanay na po ako. Sagot na lang bago bumaling kay Adam. Diyan ka muna, liligo lang ako. Jessica, anak. Muling tawag sa kanya ng mama niya, tsaka hinawakan ng braso niya. Di ka na muna maghahanda ng ingrande sa dibo mo. May problema daw kasi ang papa mo ngayon. Babawi na lang ako sa iyo sa susunod. Okay lang ma. Hindi ko rin naman po kasi kailangan maghanda ng ingrande. Bukod sa dalawa lang kaibigan ko, wala rin naman tayong kamag-anak na pupunta. Pero Jessica, 18th birthday mo yon. Ayos lang ma. Tsaka ano bang magagawa natin kung ayaw na magbigay ni Papa ng ayuda? Maghanap ako ng trabaho bukas, pati ikaw ma, maghanap na rin. Nang di na sumagot pa ang mama niya, binitawan na ito ang braso niya. Tumurin na siya sa kwarto niya. Di naman talaga mahalaga sa kanya ang dibo na yon. Ilang beses na bang dumaan na ng karawan niya na may magarbong handaan? Sa pagkakaalam niya, wala pa. Ni minsan di naman sila naghanda na ingrande. Ni minsan din di pumunta ang papa niya sa kaarawan niya. Kaya naman asa pa siyang pupunta to sa araw ng dibo niya. Baka naman. Napairap na lang siya sa kawalan, tsaka dumiretso ng banyo. Mabilis siyang naligo dahil baka pag nagtagal pa siya, gisado na si Adam paglabas niya ng kwarto. Malamang sa malamang tatadta rin ng mama niya si Adam ng tanong. Hindi siya kinakabahan na baka konong sabihin ng lalaki, pero kinakabahan siya para sa mama niya. Baka kasi rat-ratin nito si Adam? O kaya naman kung ano pang isipin nito sa pagtulog niya sa bahay nila Adam noong nakarang gabi. Ang walala pa nun kung anong demand ng mama niya, napakasalan siya ni Adam kahit kasal naman na sila. Natigilan siya sa layo na ng narating nang iniisip niya. Paano kung mabanggit ni Adam sa mama niya ang tungkol sa kanilang dalawa? Paano kung aksidente nitong masabi na kasal na nga sila? Dahil sa mga katanungang iyon, kaagad na siyang nagtapis ng tuwalya at lumabas na ng banyo. Kumuha na lang din siya ng dolphin short at sando. Komportable naman siya sa ganong damit, saka dito lang din naman siya sa bahay nila. Sinuklay niya na lamang din ang buhok nito at hindi na binlower pa. Pagkalabas niya sa kanyang kwarto, kagad na siyang nagtungo sa sala. Ngunit pagkarating niya doon, wala nang Tito Roger niya at ang mama niya. Tanging si Adam na lamang ang nakaupo roon. Prenting nakasandalang lalaki sa pandalawahang upuan. Nakatakip ang braso nito sa mukha at nakadikwatro. Dahan-dahan siyang lumapit dito at akmang hahawakan to sa batok. Ngunit nang itaas niya ang kamay upang abutin ito, kagad na nahuli ni Adam ang kamay niya.
Nakapikit na rin ang mata nito habang hawak ng kamay nito ang pulsuhan niya. Nice try, love. Ani Adam bago nagmunat ng mga mata. Kagad niyang nasalo ang kulay asul at malamlam nitong mga mata. Umuwi ng Tito Roger mo. Ang mama mo naman kaalis lang. Umikot siya pang matabihan si Adam. Pagkaupo niya pa lamang ay kagad nang huminga ang lalaki at ginawang una ng hita niya. Do you know how to massage? Tanong nito, nakapikit na ulit. Hindi masyado. Sagot na naman sa kamuling hiluti ng taas ng noon nito. Masakit ba ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong niya. Mukha rin kasing kulang sa tulog si Adam at maraming iniisip. Dad wants me to go to Florida. Natigilan siya. Hindi ako aalis. Hindi kita iiwan. Anong gagawin mo roon? Kahit nasabihin sa kanya ni Adam na hindi ito aalis. Nakakaramdam pa rin siya ng lungkot. Ayaw niyang umalis ito pero ayaw na rin na siya ang maging dahilan upang mapalampas nito ang magandang oportunidad na naghihintay para dito. I already told you that 2 years ago from now, I'll be the boss of Asia, right? Nakangiting tinitigan siya nito. Pero ang iting yon, di naman umabot sa mga mata nito. Lahat ng kailangan kong matutunan at pag-aralan nakahanda na sa Florida. 2 weeks from now, graduation na. Pagkatapos nun, mag-uumpisa na ang training ko sa Florida. Bumalikwas ng bangon si Adam tsaka mahigpit na yumakap sa kanya. Inihilig din ito ang mukha sa balikat niya. Marahan niya namang sinuklay ang buhok nito gamit ang daliri niya habang ang isa niyang kamay pinipisal ni Adam. Magtatagal ka ba roon kung sakali? Hindi mo namamalayan. Yung 2 years na yung 2 months na lang. Hanggang sa maging 2 weeks tapos 2 hours. I'm not gonna leave you. Putol nito sa kanya. I can't. Hindi ko kaya. Nag-init ang mga mata niya dahil sa sinabi nito. Hindi niya alam kung hanggang kailan sila ganito ni Adam. Kung hanggang saan ang kaya nitong tiisin para sa kanya. Kung ano pa nga bang kaya nitong gawin at kung kailan ito magsasawa. Oo nga at ipinaramdam nito sa kanya na mahal siya nito at hindi siya iiwan pero hanggang kailan. Kasal nga sila at pwede niyang panghawakan iyon para hindi siya iwan ni Adam. Pero kung ang mga magulang nito ang maging dahilan upang maghiwalay sila, ang responsibilidad nito para sa pamilya nito. Ayaw niyang papiliin si Adam pero kung sakali man, sino bang pipiliin ito? Siya ba o ang pamilya nito? Ayoko maging makasarili. Ayokong ako maging dahilan para mabaliwalang lahat ng plano mo at ng pamilya mo para sa iyo nung hindi pa tayo. Marahan niyang pinisil ang ilong nito, tsaka ginawa na mabilis na hagkan sa labi. Kaya ko maghintay, at hihintayin kita kahit ilang taon pa yan. Sa kabilang banda, I love you. Naging mabilis ang pangyayari, na malaya niya lang magkalapat ng labi nila ni Adam. Malayang tinutugon niyang mainit itong hagkan at impit na napapasigaw na mahina sa banay nitong paghaplos sa kanyang katawan. Adam! Habol hininga niyang hinawakan na magkamera nitong pisngit saka umiling. Hindi pa pwede. Kaya kitang hintayin kahit sana ikaw din. Git niya habang maring nakatitig sa mata nito, tila punong-puno ng kamunduhang pananabik. Kagad siyang kinabig ni Adam at mahigpit na niyakap. I'm sorry I got tempted again. Bumuntong hininga pa to at ginawaran siya ng hagkan sa noo. Uuwi ka na? Tanong niya. Mag-aalas 3 pa lang ng hapon pero sigurado siya, marami pang aasikasuhin ng lalaki. Gusto mo na akong umuwi? Balik tanong naman ito sa kanya. Kung siyang masusunod kahit sa kanila tumira si Adam pero malamang hinahanap na to ng mga magulang nito. Nasabi rin to sa kanya na may aasikasuhin to at dito makakadalaw sa kanya sa mga sunod na araw. Marami ka pang aasikasuhin, di ba? Kapag natapos mo yung mga dapat mong tapusin tsaka ka bumalik dito, i-date mo ako. Nakangiti ang sambit niya. Napangiti na rin si Adam at pinupog siya ng hagkan sa mukha. Kahit saan mo gusto. Nang tumayo ito hinila siya palayo at saka inakbayan. Huwag ka nang lumabas ng bahay. Hintayin mo na lang ang mama mo. Kakausapin ko rin ang mga magulang mo mamaya tungkol sa atin. Lumingon to sa kanya na bagamat masuyo ang mga mata. Mababakas ang kaseryosohan sa tinig ng tanungin siya. How about you? Nasabi mo na ba sa mama mong tungkol sa atin? Hindi pa. When are you going to tell her? Do you have plans? Do you need my help? Sunod-sunod pa nitong tanong. Di na. Ako na magsasabi kay mama. Muli siya nitong ginawaran ng magang hagkan sa noo, tsaka bumaba sa kanyang labi. I love you. Masuyong sambit ito bago siya kinabig upang yakapin. Pasok ka na, huwag kang umalis. Matulog ka na lang o kaya manood. Huwag kang magpapatuloy na ibang tao, lalo na kung di mo kilala. Yes, boss. Sagot niya at saka sumaludo.
Ingat sa pag-uwi, mahal. Gaya ng dati, diretso ang tingin. Nganitian lang siya ng lalaki bago tutuluyang sumakay sa kotse nito. Nang umandar na ang sasakyan ni Adam, tumuloy na rin siya kaagad sa bahay nila. Dumiretso siya sa kwarto nila at humilata sa kama. Wala na naman siyang magawa at nakakaramdam na naman ng kalungkutan. Wala rin kasi siyang trabaho. Simula na nagkaroon ng raid sa Club V, hindi pa siya nakakabalik doon. Pero ayon kay Adam, pinasara daw ang naturang club. Hindi pwedeng ganito, bulong niya. Kailangan kong magbanat ng buto. Dahil wala siyang magagawa, nagbukas na lang siya ng kanyang social media. Tamang scroll lang. Wala naman kasi siyang pakialam sa chismis sa social media. Di rin interesado sa buhay ng ibang tao. Naagaw lang kanyang atensyon na may nag-pop up na notification sa bar niya. Nang tignan niya yon ay yung Ate Rose niya pala. Nag-friend request to kahit ilang araw na nakakalipas. At dahil ngayon lang siya nagbukas, ngayon lang din niya nakita. Pagka-accept niya dito sa kanyang kapatid, sunod-sunod ang dumating ang mensahe nito sa kanya. Bunso, kumusta? Yun ang unang mensaheng nabasa niya. Malapit na palang 18th birthday mo. Advance happy birthday, Bunso. Anong gusto mong regalo? Alam ko hindi tayo masyado malapit sa isa't isa pero sana mapansin mo rin ako. Mahal ka ng ate. Kumabog na mabilis ang puso niya sa mensaheng iyon ng kanyang kapatid. Kapatid niya sa father side ang kanyang Ate Rosa. Ito ang una at legal na anak ng papa niya sa legal nitong asawa. Ganun pa man, wala naman siyang sama ng loob para dito. Ngunit ang huling mensaheng natanggap niya mula rito ang hindi niya inaasahan. Jessica, wala na si mama. Hindi rin umuwi si papa, halos mag-iisang linggo na. May problema daw sa kumpanya at negosyo. Bunso, aalis ng ate. Gusto mo bang sumama? Isasama kita sa Florida kung gusto mo. Please accept my friend request and reply to my messages. I love you, Bunso. Kusang tumulong luha sa kanyang mga mata. Pakiramdam niyang bigat-bigat ang dinadala ng kapatid niya ng mga oras na yon at wala man lang siyang nagawa para pagaanin ang kalooban nito. Nasasaktan din siya sa pagkawala ng mama nito at pagkasira ng pamilya nito nang dahil sa mama niya. Pero hindi niya maintindihan kung ba't di umuwi ang papa nila. Di rin naman dumadalaw ang papa niya sa kanila. Narinig niya lang kausap to ng mama niya pero matagal-tagal na rin. Simula nang dumalaw ito sa kanila. May iba na naman kayang babae si papa? Kuryosong tanong niya sa kanyang sarili. Balak yata talagang magparami ng lahi ni papa. Tunay nga lahat na narinig niya pagdating sa mga kalalakihan. Ganon kasi ang papa niya. Kahit na may anak na at kasal sa una nitong asawa, maghahanap pa rin talaga ng iba. Mukhang di rin basihan dito kung gaano ka-faithful, kabait at kaalaga at tagal ng relasyon nito sa una. Hindi siya proud sa sinasabi ng iba na kung di dahil sa mga magulang mo hindi ka mabubuo. Kumula naman siya sa isang pagkakamali at dadaling niya habang buhay ang kahihiyang iyon. Nanaisin niya na lang na sana hindi na siya nabuo pa. Tinanggap niya ang friend request ng Ate Rose niya at isa-isang sinagot ang mga chats nito sa kanya. Okay lang ako, Ate Rose. Pasensya na't late kong nakita mga messages mo. Nang maipadala niya mensahe, saglit siyang tumulala. Sandaling binabalik tanaw ang masasakit na salitang natanggap niya at ng mama niya sa ina ng kanyang kapatid. Alam niya kung saan nanggagaling ang galit na yon sa kanila ng ginang. Pero sana binigyan man lang siya ng kahihiyan. Sana naisip itong biktima rin sila sa panuloko ng asawa nito. Nababae rin sila ng mama niya at nasasaktan din tulad nito. Ganun pa man, muli siyang nagtipa para magkasimpatya sa pagkawala ng ginang. Condolence kung nasan man ngayon ang mama mo. Sana mahanap niya ang kapayapaan at kagaanan ng loob. Napabuntong hininga siya. Naiisip kung yun ba talaga ang kailangan ng mama nito kapatawaran. Ilang araw ding di dumadalaw si Papa sa amin. Kung nasan siya ngayon, sana tamang desisyon niya. Napangisi siya. Hindi yun ang gusto niyang sabihin dahil kung nasan man ang ama niya ngayon, mananatili na lang ito doon at wag nang bumalik pa. Yun sana ang gusto niyang sabihin pero ayaw niyang sumama ang loob ng Ate Rosa niya dahil lang sa kapestehan niya. Matapos siya replyan ang mga chat ng kapatid, nilagay niya sa bedside table ang cellphone niya. Dahil wala naman siyang gagawin ngayong araw. Nakapag-desisyon siyang matulog na lang. Ngunit ang maipipikit niya mga mata sunod-sunod na katok ang narinig niya sa pinto nila. Dahilan para tumayo siya at di na matulog pa. Sandali! Sino ba yan? Diretso siya sa kusina dahil sa pinto sa kusina nang gagaling ang pagkatok. Nang wala siyang marinig na sagot, bahagya siyang nakadama ng kaba. Sino yan? Just open the door. Kilala niya ang boses na yon. Pero kapag English ang salitang gamit, ibig sabihin seryoso ito at Jess! Agad niyang binuksan ng pinto, bumungat sa kanya si Francis. Di siya nagkamali. Kilala niya ang boses nito. Pero nang pakatitigan niya ito, nanlaki ang mga mata niya. Help! OMG, kalbo, ano nangyari?
Nanlalaki ang matang tanong niya. Inalalayan niya to papunta sa loob ng kusina. San ka galing? Sino may gawa niyan sa'yo? Sunod-sunod niya pang tanong. Nangangitim na ang gilid ng mata ni Francis pati gilid ng labi nito. May dugo rin sa sulok ng labi na halatang pumutok. Pati braso may bahid ng pulang marka na sariwang-sariwa pa. Nang itaas ang manggas ng shirt nito, tumambad sa kanya ang halos kalahating dangkal na sugat sa braso. Napaaway lang pero malayo naman sa bituka. Nakangawing sagot nito at halatang ayaw pang pag-alalahanin. Nanginginig ang kamay na niyakap niya si Francis. Ilang beses na itong napaaway noon dahil sa kanya. Tapos ngayon napaaway ulit? Troublemaker ka talagang, kalbo ka. Singhal niya habang nag-uunahang umalpas ang luha sa mata niya. Di niya alam kung anong gagawin niya. Kahit siya'y nanlalambot dahil sa nakikita niyang itsura nito. Tahan na, kumakaiyak ka naman para ikaw nadapresa ng patalim. Paano kung mawala ka ng peste ka, ha? Alam mo namang dalawa lang kaibigan ko mababawasan pa. Peste ka talaga, hindi ka nag-iingat. Singhal niya kay Francis habang umiiyak pa rin. Kumawala to mula sa pagkakayakap niya at pinisil ang magkabila niyang pisngi. Pahiga muna sa kwarto mo ha, papahinga lang ako. Promise hindi pa ako mawawala. Tsaka may alcohol kayo. Pakilagyan naman sugat ko please. Di ako pa pwedeng umuwi ng ganito eh. Baka tuluyan ako ni mama. Matapos yon yumakap ulit to sa kanya. Pero daman niya ang pagbigat nito at bahagyang pagbagsak. Nawala na malay si Francis sa bisig niya na ikinataranta niya.